Natutuwa po ako na makasama kayo at natutuwa rin po ako dahil nakabalik ako dito sa simbahang ito dahil dito po ako nag-aral. From prep to fourth year high school ay dito po ako nag-aaral sa Lourdes School of Mandaluyong. Kaya ang simbahan pong ito ay memorable sa akin sapagkat maraming mga okasyon sa aming buhay bilang estudyante ay nangyari dito sa simbahang ito. Dito kami first confession, first communion, graduation ng elementary, graduation ng high school. Lahat dito, buwan-buwan, nandito kami sa simbahang ito. Kaya it's a good homecoming for me. Bagamat ako po ay nasa Archdiocese of Manila lang, nandyan lang naman ako sa Makati, pero bihira po ako magawi dito sa dakong ito, sa simbahang ito. Kaya I thank the Lord for this opportunity to be back home. Katulad po ng sinabi, ako po si Father Reggie Malikdem, isang pari ng Archdiocese of Manila. Ako po ay 20 years ng pari this year. No? Kaya kanina po, tinatanong nila ako, anong batch daw ako gumraduate dito sa Lourdes. No? Gumraduate po ako ng fourth year high school ng 1994. Mga elementary pa sila. No? Pero hindi po ako nag-aalala dahil nakalagay ho, sabi ho sa akin, ang mga kaharap ko ay seniors. Kaya siguro bata ako sa harapan ninyo. No? Ngayon po, bukod dun sa trabaho ko sa Archdiocese of Manila bilang Vicar General, no, ibig sabihin po nun ay Deputy of the Archbishop. No? Sa totoo po, lahat ng dirty work ay nasa Vicar General. No? Kasi dapat yung arsobispo, siyempre, dapat magandang image. Dapat kasundo siya ng lahat, wala siyang kaaway. Kaya ang nangaaway, yung Vicar General. No? Ako po ang magsasabi ng no, ako ang magde-decline ng mga requests, ako ang makikipag-usap kapag may hindi magandang balita sa mga pari. No? Yun ang aking trabaho. At bukod po doon, ako po ay naglilingkod sa 2 mall chapel sa Makati. Yung una pong chapel ay yung Mary Mother of Hope Landmark Makati Chapel. Sino na po ang nakapunta dun sa aming chapel sa Landmark? Kaya medyo marami-rami na. Yung pong chapel sa Landmark ay nasa 5th floor. So, dadaanan nyo lahat ng floors bago kayo makarating sa chapel. Business strategy yung chapel. Makakapamili na kayo bago pa kayo makarating. At yung isa pong chapel ay, yung pong Landmark Chapel ay 10 years na, 10 years. At yung pong isang chapel na pinaglilingkuran ko ay yung Our Lady of the Most Holy Rosary, SM Makati Chapel. No? Yun naman sa SM Makati. Yun naman po ay nandoon sa may bridge ng SM at ng MRT station. So bago lumabas ng MRT at pagpasok galing sa MRT, makikita na yung chapel sa bandang kanan. No? Kaya 2 malls po yung pinaglilingkuran ko. No? Landmark Makati at SM Makati Chapels. No? Kaya ang biro palagi sa akin ng mga pari, you've got it all. At sana po ay makadalaw kayo. No? Iba pong ministry, no? Ibang ministry. Siguro nakilala po ako ng karamihan sa inyo nung ako'y nasa Manila Cathedral. No? Ngayon, nasa mall chapels, ibang-ibang ministry. No? Very challenging ministry because it is not the conventional way of doing ministry. No? Hindi parang parokya, hindi katedral, kundi isang mall. No? Isang mall. And parishioners ko, ang aking community, ay mga mall goers. No? Mall shoppers. No? So yan po ang pinaglilingkuran. At bukod po doon ay yung mga nagtatrabaho din sa Central Business District ng Makati. No? Kakaibang ministry. No? Dahil kailangan araw-araw pumunta ako ng mall. Sabi ko sa mga pari, ako lang ang legal na mag-mall araw-araw. Kaya po pag day off ko, hindi talaga ako pumupunta sa mall. No? Kasi yun ang aking place of ministry.
Sa gabi pong ito, ang pagdinilayan po natin ang ating tema ay Jesus as our model of servant leadership. At hayaan niyo pong simulan ko ang aking pagbabahagi, ang aking pagninilay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inianyayahan ko po kayo na makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them to the end. The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So during supper, fully aware that the Father had put everything into his power, and that he had come from God and was returning to God, he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with a towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I am doing you do not understand now, but you will understand later." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me." Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and head as well." Jesus said to him, "Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over. So you are clean, but not all." For he knew who would betray him. For this reason he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you? You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. And if I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do." The Gospel of the Lord. Yung pong ating tema ay servant leadership. Servant leadership. Now, the title itself, servant leadership, tells us that there are many ways, there are different styles, there are different notions, varying perceptions, and images of leadership. Kaya kinwalify natin yung leadership. Hindi lang natin basta sinabing leadership. Sabi natin servant leadership. Kasi may iba't ibang klase ng leadership. Sa panahon po ngayon, lalong-lalo na yung mga nag-aaral ng management, malalaman natin iba't iba ang paraan ng pamumuno. Merong sinasabi na macro-management. Meron namang micro-management. Merong mga pinuno na ang pamamaraan ng pamumuno ay domination, control. Para ako mamuno, ako yung magkokontrol ng lahat. Merong leadership na sa pamamagitan ng bullying. I will command obedience by bullying. There's a leadership pero hindi mo naman maramdaman yung leadership. So iba't ibang klase ang leadership. And so we qualify that one of the Christian ways of exercising leadership is through servant leadership. Servant leadership. And by saying that this is our style of leadership, servant leadership, we are defining a leader as someone
who serves. Who is a leader? A leader is someone who leads by serving. Yan ang leadership. Yan ang servant leadership. A servant leader is a leader. A leader is a servant. He leads by serving. He serves by leading. Yan ang ibig sabihin ng servant leadership. Ang pinuno ay lingkod. Namumuno siya sa pamamagitan ng paglilingkod at naglilingkod siya sa pamamagitan ng pamumuno. That is what servant leadership is all about. Now, siguro kung pag-iisipan natin mabuti, sasabihin natin, hindi ba contradiction of terms yan? Yung servant leader, parang contradiction of terms. Kasi para sa ordinaryong pag-unawa, pag sinabi nating leader, yung leader pinaglilingkuran. Yung leader ang pinaglilingkuran. Now, is this a contradiction of terms? When we say that a leader is someone who serves, isn't it that the leader, yung pinuno, ang dapat na pinaglilingkuran? Can a servant be a leader? And does the leader serve? Pero sa atin pong pananaw bilang mga Kristiyano at sa ating pagsunod kay Jesus, sinasabi natin na ang tamang pamamaraan ng pamumuno ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya si Jesus, sinabi niya, I came not to serve, not to be served, but to serve. The Son of God came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Si Jesus, ang anak ng Diyos, hindi paglilingkuran, siya ang maglilingkod. Kaya si Jesus ang ating halimbawa ng servant leader. For Jesus, the model of leadership is servanthood. At kung titingnan po natin yung buong buhay ni Jesus, simula ng kanyang kapanganakan hanggang sa pag-akyat sa langit, ang dami nating matututunan tungkol sa pagiging servant leader. Hindi ko po kayang ibahagi lahat ngayong gabi. Dahil bawat kilos ni Jesus, bawat salita ni Jesus, bawat pakikitungo ni Jesus sa tao, ang bawat ginawa at sinabi niya ay pagpapakita sa atin kung ano ang maging lingkod at pinuno. For this evening, I just want to share a few very basic things that we can learn from Jesus as servant leader. No? Mga simpleng bagay lang po, marami pang ibang bagay, pero sa gabing ito, ilang simpleng bagay lang po na maaari nating matutunan kay Jesus kung nais natin siyang maging halimbawa ng servant leadership. Ang unang-una po ay, a servant leader prays. Ang isang mabuting naglilingkod at namumuno ay nagdadasal. A servant leader prays. Gusto ko pong magsimula dito. Kasi minsan, pag pinag-uusapan natin yung leadership, qualities of a leader, minsan ang tinitingnan natin, ako bilang leader. Pero magandang simulan po sa pamamagitan ng pagdarasal. A servant leader prays. Dahil si Jesus, bilang pinuno, sabi niya, katulad nung narinig po natin sa Ebanghelyo, nung hinugasan niya yung paan ng kanyang mga alagad, as your master and teacher, pinuno at guro, itong ginawa ko sa inyo, ako yung pinuno at guro ninyo. Kung titingnan natin si Jesus, makikita po natin sa kanya yung kahalagahan ng pananalangin. Jesus, the Son of God, prays. And prayer is our way of maintaining our intimacy with the Lord.
Ito pong taong ito, 2024, ay idineclare ni Pope Francis bilang Year of Prayer. No? Year of Prayer. Bilang paghahanda, next year, 2025, the Jubilee Year. Kasi sa simbahan, every 25 years ay Jubilee Year. Noong 2000, meron tayong the Great Jubilee of 2000. Next year, 2025, Great Jubilee din. At bilang paghahanda dun sa Great Jubilee next year, sabi ni Pope Francis, this year is the year of prayer. Next year, Jubilee year, ang theme po natin ay Pilgrims of Hope. Yan yung theme for the 2025 Jubilee year, Pilgrims of Hope. At maganda na yung paghahanda natin doon sa pagiging Pilgrims of Hope ay nagsisimula sa ating pagninilay sa taong ito tungkol sa panalangin. May kaugnayan po ang panalangin sa pag-asa, sapagkat ang taong nananalangin ay taong umaasa. Tingnan nyo, pag nagdadasal tayo, umaasa tayo. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Ang taong walang pag-asa, hindi magdadasal. Ang taong walang tiwala sa Diyos, hindi yan magdadasal. Sino ang nagdadasal? Yung umaasa sa Diyos. Kaya it is very appropriate that this year is the year of prayer in order to prepare us to be pilgrims of hope. Because hopeful people pray. At si Jesus, pinakita po natin sa kanyang buhay, ang kahalagahan ng pananalangin. Sa maraming yugto sa buhay ni Jesus, nagdarasal siya. Bago siya gumawa ng mga mahalagang desisyon, katulad ng pagpili sa kanyang mga alagad, bago siya gumawa ng himala, lalong-lalo na yung pagbuhay kay Lazaro, bago siya humarap sa krus at kamatayan, Jesus spends time in prayer. Kaya kung si Jesus nagdasal, sino tayo para hindi magdasal? At sa pagdadasal, pinapalalim po natin yung ugnayan natin sa Diyos. In prayer, we solidify our relationship with God. And we need to have a solid relationship with God. Alam niyo po, meron akong naibahagi ko po ito sa homily ko a few Sundays ago, especially with the gospel. Naalala niyo po, a few Sundays ago, the gospel was about Jesus' words telling His disciples, remain in my love. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Naibahagi ko na meron pong akong na-encounter na isang libro na sinulat ng isang Polish sociologist and philosopher. Pinablish yung libro noong 1999. At ang title po ng libro ay Liquid Society. Liquid Society. And he was describing the state of our society as liquid. Kung babalikan po natin yung ating lesson sa science, there are 3 states of matter. Solid, liquid, and gas. Sabi niya, yung society daw natin ngayon is a liquid society because many things are fluid, pabago-bago, unstable, indecisive. So ganyan daw ang ating lipunan. At sabi niya, ni Zygmunt Bauman, yun yung author ng libro, sabi niya, in a liquid society, there are also liquid relationships. And what are liquid relationships? Liquid relationships are relationships that easily break down as quick as they are formed, as quick as they are made. Yung mga ugnayan daw sa isang liquid society ay napakadaling mabuo, pero napakadali ring masira. Madaling nasisimulan yung mga relationship,
pero madali ring nawawala. At kung isipin po natin, parang totoo. Parang tama naman siya. Sa panahon natin ngayon, talagang very fluid, no, pabago-bago sa lahat ng antas ng ating buhay. Sa politika, no, pabago-bago. Minsan ito yung partido, tapos mababago, iba na yung partido. Nagbabago-bago ng loyalty. Sa ating trabaho, marami ngayon na pabago-bago. Minsan hindi maintindihan ng mga nakakatanda na bakit ba yung mga kabataan ngayon palipat-lipat ng trabaho. Sasabihin ng mga matatanda, kami, kung saan kami nagsimula, doon na kami nagre-retire. Bakit kayo, pagkatapos ilang panahon, gusto nyo lilipat sa iba? Very liquid. No? Very liquid. And even in relationships in families, very fluid, very liquid. Nung po ako'y nasa Manila Cathedral, isa po sa, alam niyo po, ang Manila Cathedral is a wedding church. Wedding church. Sa loob po ng isang taon, 1 year, meron pong humigit kumulang 400 weddings sa Manila Cathedral. 400. Hindi po kami ang pinakamarami sa Archdiocese of Manila. Ang pinakamarami sa Agustin Church. Mga humigit kumulang yan ng mga 480 in 1 year. Kapag buwan lamang ng December, from December 1 to 30, ibawasan natin yung 24, 25 at 31 na walang kasal, December 1 to 30, sa isang buwan lamang sa Manila Cathedral, meron pong mga 90 weddings. At hindi ko po maintindihan kung bakit, kung kailan mas malapit sa Pasko, doon nagsisiksikang magpakasal. Kaya kung kailan merong simbang gabi, doon naman 6, 7 ang kasal sa buong araw, sunod-sunod. Kung kailan puyat na puyat kami sa kasisimbang gabi, doon naman ang daming nagpapakasal. Pero alam niyo po, syempre bago ikasal, months before, ini-interview namin, canonical interview. Lahat ng ikinasal, alam ninyo yan. Kinakausap kayo ng pari at magkahiwalay na kinakausap, babae at saka yung lalaki. Isa po sa mga palagi kong tinatanong, paano ba kayong nagkakilala? Siyempre, mahalaga hong maatanong yun. Paano ba kayong nagkakilala? May mga tinatanong ako na, pag tinanong ko, paano ba kayong nagkakilala? Titingnan lang ako, tsaka ngingitian ako. Sabihin ko, wag mo akong ngitian, sagutin mo ako. Paano kayo nagkakilala? At bubulong, Father, online. Online nagkakilala. Tatanungin ko, paano kayo nagkakilala online? Father, dating app. Tapos tatanungin pa ako, alam niyo ba yon, Father? Siyempre, hindi. Magtaka kayo kung alam ko yung dating app na yon. At minsan tuturuan pa ako, Father, ganito yan. May swipe left, swipe right. Sa mga tumatawa, alam nyo siguro yan. Sa mga may asawa, bantayan nyo kung may sinuswipe sa yung asawa ninyo. Pasasabihin ko, okay lang naman. Maaring ginagamit na, kahit anong paraan pwedeng gamitin ng Diyos para magkakilala kayo kung kayo talaga ang tinadhana ng Diyos. Kung yung dating app ang ginamit ng Diyos para kayo magkakilala, that's perfectly all right. Pero susunod kong tanong, pero from online, paanong nag-develop? Kung 3 years na kayo, ngayon, yung relationship ninyo, from online, paano ninyong napalalim yung inyong relationship? Minsan sasabihin sa akin, Father, online pa din. Pag ganyan, kinakabahan ako. Paanong nasusustain ang relationship online? Tatanungin ko, sa 3 years ninyong nasa relationship, mag-boyfriend at girlfriend, gaanong katagal na kayong naging physically na magkasama? Nagkita kayo, face to face. Father, siguro kung susumahin, mga 1 buwan. 1 buwan sa 3 taon. Tapos magpapakasal.
Very fluid. Very fluid. Iba't iba yung fluidity of our relationships. Kaya may mga salita ngayon, kung ano-ano na yung mga salitang nauso, may salita ngayon na ghosting. Yan. Papakita yan ng fluidity of relationships. Yung bang, ito karanasan ng mga kabataan. Kung mga senior po kayo, baka hindi na kayo nakaka-relate doon sa salita. Ano? Yung ghosting, yung bang nagkakaroon sila ng communication, nagchat-chat, nagme-message, nag-uusap, nagkakapalagayan ng loob, nagkakahulugan ng loob, tapos isang araw mawawala na lang yung isa. Hindi na mag-chat-chat, hindi na magpaparamdam. Parang multong naglahong parang bula. Very fluid. Very fluid yung relationships. Pero yung pong librong sinasabi ko, Liquid Modernity, ay 1999 pa. 25 years ago. Sabi po ng ibang mga sociologists, we have moved from liquid to gas. From liquid society to gaseous society. From liquid relationships to gaseous relationships. Kung dati liquid pa, ngayon hangin na lang. At nakakatakot yung hangin na yan, nakakakabag yan. Masakit sa tiyan pag may kabag at pag lumabas yung hangin na yan, hindi maganda. Now, our relationships have become gaseous. Gas na lang. And in gaseous relationships, harmony is misconstrued as indifference or distance. Yung bang sasabihin, ay, okay naman kaming pamilya. Okay kami. Okay. Kasi hindi naman nagkikita. Kaya okay. Payapa kaming pamilya. Oo, payapa. Kasi wala namang pakialaman. Gaseous relationships. Now, prayer helps us solidify our relationship with God. Sana yung relationship natin kay God hindi liquid, hindi unstable, at hindi rin sana gas. We have to develop a solid relationship with God and a solid relationship with one another. Husbands and wives, parents and children, brothers and sisters, how solid is your relationship with one another? Baka liquid na. O baka gas na. Minsan sa tagal ng mag-asawa, nung pag ako po nagkakasal sa Manila Cathedral, minsan sa dami na kinakasal ko doon, minsan tinitingnan ko na lang sila para malibang ako. May mga kinakasal na talagang kitang-kita mo yung sweetness habang kinakasal. Talagang parang lalanggamin sa katamisan ng pagmamahal. Yung bang habang kinakasal, pag nagkatinginan sila, naku, kinikilig. Pero pag tumagal-tagal, yung minsan yung mag-asawa, pag tinitingnan ng isa yung isa, sabihin, ano tinitingin-tingin mo? Ba't ka nakatingin sa akin? Samantalang dati, nung kinakasal, naku, talagang pagkatingin na lang, kinikilig na. So, how solid is your relationship with God and with each other? Now, it is important for a servant leader to pray because it is important that a servant leader knows that he is a servant, not the master. Siguro po naalala ninyo isang parable ni Jesus. We can find this in Luke chapter 12, the parable of the vigilant and faithful servants. Sabi ni Jesus, meron daw mga lingkod at yung kanilang master ay umalis. Pumunta sa malayong lugar at iniwan niya yung kanyang mga lingkod. Tapos nung umalis na yung master,
Yung isang lingkod ay nagsimula siyang mag-astang parang siya ang master. Siya na yung nag-uutos, siya na yung nagpapasunod. Pinaparusahan niyo yung mga ayaw sumunod sa kanya. Now, in this parable of Jesus, sinasabi sa atin na itong lingkod na ito, itong servant na ito, noong nawala na yung master, when the master is around, the servant does what is proper. Nung nandyan yung master o lahat ng servants, matitino. But when the master is away, he starts beating his fellow servants. He starts acting as though he was the master. So, when the master is out of sight, the master is also out of the heart of that servant. Nung nawala na yung kanyang Panginoon, nawala na rin sa kanyang puso. Naputol na rin yung ugnayan niya. Kaya ang mabuting lingkod, minemaintain yung ugnayan niya sa kanyang Panginoon, sa kanyang master. Na kahit wala yung master, ang mabuting lingkod gagawin kung ano yung gusto ng kanyang master. Sapagkat yung lingkod, na kapag nawala yung master, siya ang nag-aastang master, ay hindi mabuting lingkod. A servant who does not maintain his intimacy with his master will eventually pretend to be the master. Kaya mahalaga sa atin ang pananalangin to remind us that we are not the Lord. We are simply servants. And we lead others by being servants of the Lord. Kaya yung namumuno na hindi nagdarasal, mag-aastang siya ang Panginoon. Pero yung namumuno nagdadasal, palagi niyang maaalala, ang gagawin ko ay yung gustong mangyari ng aking Panginoon. A servant leader prays. And a servant leader begins serving his people by praying for them. Ang paglilingkod, hindi lamang po sa ginagawa. Nagsisimula ang paglilingkod sa pananalangin. Halimbawa po, kami mga pari, palagi kami pinapaalalahanan na ang paglilingkod namin sa bayan ng Diyos ay hindi lamang doon sa ginagawa namin. Even before we start celebrating the Mass, doing the sacraments, serving people, bago ang lahat ng ito, nagsisimula ang aming paglilingkod, pagising namin sa umaga, sa aming pagdarasal para sa inyo. Ipinagdarasal namin kayo. At yan ang paglilingkod. A servant leader begins serving his people by praying for them. A servant leader prays. Ikalawa pong makikita natin kay Jesus bilang servant leader is that a servant leader listens. Nakikinig. Kasi si Jesus, mahalaga sa kanya yung pakikinig. Unang-una sa kanyang ama, at pangalawa, nakikinig siya doon sa kanyang mga pinaglilingkuran. Kaya, halimbawa, noong napansin ni Jesus na ang daming sumusunod sa Kanya, libo-libo yung sumusunod sa Kanya, hindi na kailangang sabihin ng mga taong, Lord, gutom na kami, wala kaming makain. Naramdaman ni Jesus yung gutom ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya nagparami siya ng tinapay at ng isda. Listening also means being sensitive to those we serve. So si Jesus, nararamdaman niya yan. He hears even without words. Si Cardinal Advincula po, yung ating Archbishop of Manila, nung kanyang installation bilang Arsobispo ng Maynila, sinabi po niya, I can only serve you well if I become a listening shepherd. So leadership and listening. A leader listens.
I can only serve you well if I become a listening shepherd. At this makes sense. No? This makes sense. Kasi po, may mga namumuno na akala nila sila lang ang nakakaalam kung ano yung kailangan ng kanilang pinamumunuan. Kapag ako ang pinuno, iisipin ko ano ba ang programa ko para sa aking pinamumunuan. At ilalatag ko yung programa ko. Kaya minsan, halimbawa, may mga namumuno, mga public officials, magpapagawa ng mga kalsada. Pero minsan hindi naman pala yun ang kailangan ng community. Ang kailangan ng community, irigasyon para sa mga tanim nila. So, minsan, yung paglilingkod ay batay lamang sa presumption kung ano yung kailangan ng aking mga paglilingkuran. Pero ang tunay na paglilingkod, papakinggan ko muna, ano bang ang kailangan ng aking paglilingkuran para maibigay ko sa kanila yung talagang kailangan nila. You know, many years ago, we evaluated the Commission on Family of the programs of the Commission on Family and Life in the Archdiocese of Manila. At meron silang mga programa, meron silang mga ibinibigay na mga seminar sa mga grassroots. Talagang bumababad sila sa grassroots. And they have programs na ibinibigay. Pero isa sa mga malaking discoveries nila, sabi nila, ito yung programa namin. Pero nung una, napapansin namin na parang hindi kumakagat doon sa mga tao. Kaya ang ginawa namin sa isang session, tinanong namin ano ba ang mga problema ng mga pamilya dito sa komunidad. At nagulat sila na ang problema ng karamihan sa mga pamilya, ang lumalabas ng nangingibabaw na problema, incest. So doon nila na-realize na yun ang kailangan na paglilingkod ng Commission on Family and Life. So sa paglilingkod, we do not presume what they need, but we listen. We listen to what they need so that we can serve them well. Yan yung sinasabi ni Cardinal Advincula. Ang leader, makinig muna. Makinig muna. Halimbawa po sa aming mga pare, kami po naglilipatan kami. Every so often, dito sa Archdiocese of Manila, 6 years. Every 6 years, reshuffle, lipat ng assignments. At palaging paalala sa amin, paglipat mo, huwag ka munang magbabago ng kahit ano. Huwag mong papalitan yung Parish Pastoral Council. Huwag mong papalitan yung mga pinuno, coordinators. Huwag kang gagalaw ng kahit ano sa simbahan. Kasi pag may pinalitan ka dyan, pagdating mo, nako, away. Sasabihin ng mga tao, kabago-bago, ang daming pinapalitan. So ang paalala sa amin, pagdating mo, makipagkilala ka muna. Kilalanin mo muna yung sambayanan mo at hayaan mo ring makilala ka nila. At alamin mo, ano ba ang kailangang paglilingkod ng aking bagong komunidad. Hindi ibig sabihin na nag-work doon sa dati mong assignment, mag-work pa rin doon sa bago mong assignment. Alamin mo muna, pakinggan mo muna sila, ano ba ang kailangan nila para mapaglingkuran sila ng mabuti. To listen. To listen. At ito po, palagay ko, ito dinikdik na sa ating masyado nitong mga nakalipas na taon. Listening, especially in the context of synodality. Sa isang synodal church, we have to listen to each other. And when we say listen to each other, listening means listening to everyone. Pag sinasabi nating makikinig sa lahat. Kasi yung pakikinig doon sa gusto lang nating marinig, o yung pakikinig doon sa kapareho natin ng pag-iisip, hindi tunay na pakikinig yan. Kapag nakikinig ka lang doon sa kapareho mong mag-isip, humahanap ka lang ng confirmation, affirmation. O tingnan mo, pareho yung sinasabi namin, pareho yung iniisip namin. Ang tunay na pakikinig,
Pakinggan mo lahat, kahit yung ayaw mong marinig. Kahit yung iba ang pag-iisip, kahit yung iba ang pananaw. Kaya po magandang tingnan, sa konteksto ng pagiging servant leader as someone who listens, sino ba yung pinakikinggan natin? At sino ba yung ayaw nating pakinggan? Who do you listen to? And who do you refuse to listen to? Alam niyo po, may mga tao talaga na gusto nating pakinggan. May mga tao na kapag sila'y magsasalita, talagang nakikinig tayo. Halimbawa, ako po bilang estudyante, nung nag-aral ako dito, may mga teacher na kapag sila yung pumasok sa classroom, talagang makikinig ka. Attention mo talaga nasa kanya. Pero may mga teacher na papasok pa lang sa classroom, inip ka na. Hindi pa nagsisimulang magturo, nakakainip na. O hindi pa nagsisimulang magturo, inaantok ka na. Ayaw mong pakinggan. Sa mga grupo po natin, sa mga communities natin, pag nagmi-meeting tayo, may mga ganyan din naman. May mga tao na kapag sila yung tumayo para magsalita at magbigay ng opinyon, hindi pa bumubuka ang kanilang bibig. Sa isip natin, agree na ako dyan. Siguradong tama ang sasabihin niyan. Pero may mga tao naman na kapag sila na yung tumatayo para magsalita, sasabihin natin, oy, magsasalita na naman siya. At wala pang sinasabi, disagree na kaagad tayo. Naku, wala yan. Kung ano-ano lang sasabihin yan, hindi totoo sasabihin yan. Kung ano-anong opinion yan. Sino ang pinakikinggan? Sino ang ayaw pakinggan? Pwede rin natin itanong, sino ang palaging nagsasalita? At sino ang ayaw pagsalitain? Yan. Kaya tingnan niyo po, pag yung dynamics ng ating mga communities, may mga tao dyan na sila lang ang nagsasalita. Sila lang ang nagsasalita. Pero ang tunay na servant leader, nakikinig sa lahat. Kahit dun sa ayaw mong marinig, kahit sa ayaw mong pakinggan, kahit yung iba ang opinyon, dahil yung tunay na pakikinig, binubuksan ang ating kamalayan sa lahat. Sa lahat. Hindi lamang doon sa gusto nating marinig. Listen. No, listen. At sa synodality pa nga po, dito sa tinatahak natin na landas, na pamumuno ni Pope Francis, sabi niya, yung listening, we have to become a listening church. No, a listening church. Ang simbahan hindi lamang salita ng salita. Dapat ang simbahan nakikinig din. Nakikinig. At very interesting, no, sa Rule of Saint Benedict, no, meron pong sinabi doon si Saint Benedict, very interesting sa kanyang mga monks. No. Sabi niya, every time some important issue has to be dealt with in the monastery, the abbot is to summon the whole community and personally explain the matter in question. But we said to consult the whole community because often it is to the youngest that the Lord reveals the best solution. Often it is to the youngest that the Lord reveals the best solution. Kaya maganda pong tanungin din, yung po bang mga bata o yung pinaka mababa ay nabibigyan ng pagkakataong mapakinggan? When you make decisions as a family, do you listen to your children? Pwede ba silang magpahayag ng kanilang opinyon? O sa kultura nating mga Pilipino, sasabihin natin, usapang pangmatanda. Hindi pwedeng sumali ang mga bata. Sa ating pong communities, yung mga baguhan, yung mga new members, do we listen to them? O yun lang mga elders ang palagi nagsasalita?
pwedeng magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kahit sino, hindi lang sa pamamagitan ng leader. Remember, after the resurrection of Jesus, one episode in the Gospel of St. John was when the disciples were at the sea, in the Sea of Galilee, and Jesus was at the shore. At nung una, wala silang nahuli, pero sinabi ni Jesus, sige, ihulog niyo yung lambat sa kabilang, to the other side. At nakahuli sila ng marami. At yung beloved disciple, traditionally John, the beloved disciple declared, it is the Lord. It is the Lord. Now, take note, it was not Peter, the leader of the disciples, who pointed who that man is. It was the youngest in the group who recognized Jesus. So we have to listen to the Johns, to the youngest members, to young people, because they can also speak the words of God. Alam niyo po, nung ako'y nag-aaral po ako dito, pero sakristan po ako, altar server ako sa aming parokya. Simula nung ako mag-first communion hanggang gumraduate ako ng 4th year high school, altar server po ako. After 4th year high school, dumiretso na ako sa seminaryo. Nung po ako'y first year high school, sabi nung parish priest ko sa akin, "O Reggie, dahil ikaw ay matagal-tagal na ring sakristan dito sa ating parokya, i-assign na kitang coordinator. Ikaw na yung head ng altar servers dito sa ating parish." So first year high school po ako noon. Ako ay coordinator of the Ministry of Altar Servers. And as coordinator of the Ministry of Altar Servers, automatically, I was part of the Parish Pastoral Council, the PPC. Yun yung Council of Leaders in the parish. I was the youngest member of the council. At nung umattend ako ng meeting ng Parish Pastoral Council, nagulat po ako kung paano silang mag-meeting. Karamihan po doon sa members na yung kilala ko naman dahil lumaki ako sa simbahan. Mga ate, kuya, tatay, nanay. Pero doon sa meeting ng PPC, para silang mga leon. Ang tatapang. Nakakatakot, nagsisigawan, nagdedebate. Akala mo mga hindi taga-simbahan. At maraming pagkakataon na ganyan. Hindi ko alam kung ganyan kayo mag-meeting. No? Pero ganyan, no? Mainit ang diskusyon. Palaging mainit ang diskusyon. Tataasan ng boses. And every time the discussions became heated, my parish priest would stand and say, "O sandali, pakinggan natin si Reggie." At patatayuin ako ng parish priest namin, sasabihin, "O Reggie, anong masasabi mo sa pinag-uusapan natin?" At pagsasalitain nila ako. Sigurado ko po wala namang sense yung mga pinagsasabi ko noon. Ano ba naman ang masasabi ng isang high school? But the mere fact that I was given a chance to speak, and the mere fact that they listened to me, mattered a lot. Ako yung pinakabata, pero pinagsalita ako. At pinakinggan nila ako. Ang laking bagay. Siguro ginagawa ng parish priest ko yun para pahupain lang yung diskusyon. Pero ang laking bagay po sa akin. Listen to everyone. Listen to everyone. Sana yung mga namumuno, hindi lang salita ng salita. Yung namumuno, nakikinig muna para makapaglingkod ng mabuti. Listen first. And we will be able to serve well. But leaders, aside from listening, should also teach. Kailangan ding mamuno. No? Listening, but also teaching. So a servant leader teaches. No? Nagtuturo, namumuno at nagtuturo. Pero sa atin pong simbahan, in our tradition as church, there is a way of teaching. Paano tayong magtuturo? At ito po sinabi na sa atin noon pang 1963.
1963, ni Pope John the 23rd. When Pope John the 23rd opened the Second Vatican Council, sabi po niya, nowadays, however, the spouse of Christ prefers to make use of the medicine of mercy rather than that of severity. She considers that she meets the needs of the present day by demonstrating the validity of her teaching rather than by condemnations. Ano pong ibig sabihin ni Pope John the 23rd? Sabi niya, dati-rati kapag nagtuturo ang simbahan, ang katuruan ng simbahan ang ginagamit nating strategy para tanggapin ang turo natin ay sa pamamagitan ng weapons of severity, kalupitan. Yung bang ito ang turo ng simbahan, kung ayaw niyong maniwala, you will be excommunicated. Yan, weapons of severity. Believe this or else. O kaya maniniwala tayo kasi natatakot tayo dun sa or else. Maniniwala tayo kasi ayaw nating maparusahan. Pero sabi ni Pope John the 23rd, hindi dapat ganyan ang pagtuturo. Ang pagtuturo ay hindi sa pamamagitan ng weapon of severity, but sa pamamagitan ng medicine of mercy. At paano yon? By demonstrating the validity of your teaching rather than by condemnation. Ipaliwanag mong mabuti yung itinuturo mo para paniwalaan ka. Minsan po kasi nagtuturo tayo, pero yung tinuturo natin para tanggapin, nananakot tayo. O mga magulang, sasabihin sa mga anak, o anak, ang curfew 10 p.m. Dapat by 10 p.m. nasa bahay ka na. Kung hindi ka darating ng 10 p.m. sa bahay, mababawasan ng yung allowance. Eh di uuwi yan ng 10 p.m. dahil natatakot mabawasan ng allowance. Ang sinasabi ni Pope John the 23rd, ganitong magturo. Ituro mo at sabihin mo kung bakit. Sasabihin mo, uwi ka ng 10 p.m. kasi anak, delikado sa labas. Baka kung anong mangyari sa'yo. Gusto namin ng magulang mo na ligtas ka, kaya gusto namin umuwi ka ng alas 10. So tatanggapin yung ating itinuturo, hindi dahil tinakot natin ng parusa, kundi dahil naintindihan yung ating itinuro. At mas mahirap po yun. Mas madaling magturo at manakot. Minsan kami mga pari, ganyan din ang strategy namin. Para kami sundin, sasabihin na, ako ang parish priest dito. Kung ayaw niyong sumunod, umalis kayo sa parokya ko. Ako ang leader dito. Kung ayaw niyo akong sundin, humanap kayo ng ibang grupo. But that is not the way to teach. We teach by demonstrating the validity of our... Bakit kailangang paniwalaan yung itinuturo ko? Bakit totoo yung itinuturo ko? Yan ang paraan ng pagtuturo. Let me give you one example. No? Many years ago, naging mainit na issue sa Pilipinas yung RH Bill. I'm sure you were involved in movements to yung mga advocacies in order to express our sentiments against the bill. Iba sa atin, mayroong mga prayer rallies. Yung iba sa atin, nag-lobby sa Congress. No? Yung iba sa atin, may mga pinahayag. No? Pero, sasabihin natin, we know to RH Bill, but have we explained why? Sinabi ba natin na, bakit no? O sinabi lang natin, dapat no tayo dyan, masama yan, immoral yan, labag yan sa utos ng Diyos. Pero sinabi ba natin kung bakit? Itinuro ba natin kung bakit? Now that is the way to teach. Para paniwalaan, ipaliwanag mong mabuti. Ang hirap, dahil mahirap magpaliwanag, nananakot na lang.
para paniwalaan. Meron pong isang Anglican Archbishop, si Desmond Tutu, who said, "Do not raise your voice. Improve your argument." Kasi minsan, dahil hirap na hirap tayong magpaliwanag, naku, pataasan na lang ng boses. Sigawan na lang. O kaya kahit sa mga bahay natin, sigawan ng sigawan. Do not raise your voice. If you want to teach, improve your argument. Make your arguments convincing and believable so that people may understand and follow you. Another writer, Madeleine L'Engle, said, "We do not draw people to Christ by loudly discrediting what they believe, by telling them how wrong they are and by how right we are, but by showing them a light that is so lovely that they want it with all their hearts to know the source of it." Paano natin ituturo si Jesus? Hindi sa pamamagitan ng pagsasabing mali yung paniniwala ng iba. Kasi ganyan minsan yung strategy, di ba? Siraan ng mga simbahan. Ako, mali yung tinuturo ng simbahan na yan. Mali yung sinasabi ng pastor na yan. O mali yung turo ng paring yan. If we want people to be attracted to what we believe in, it's not enough that we say that you are wrong and we are right. But we show them a light that is so lovely. Ia-attract natin sila sa pamamagitan ng ating halimbawa. At sa ating halimbawa, susunod sila, maaakit sila. So we lead not only by words, by teaching, but also by our example. By our example. A servant leader teaches through his words, but especially through his actions. Kasi may invalidate po yung words kung hindi nakikita sa actions. And we all know that. I remember one very, very common story about Saint Francis of Assisi. Sabi niya doon sa mga brothers niya, "Brothers," one morning he said, "Brothers, hali kayo at mangangaral tayo sa mga tao." So yung mga brothers, sumunod kay Francis. Si Francis naglakad sa palengke, naglakad sa plaza, naglakad sa mga villages, tas umuwi na sila. Naglakad lang, umikot lang na umikot, tas umuwi na. Pag uwi nila, sabi ng mga brothers, "Oh, Brother Francis, I thought we were going to preach." Sabi ni Francis, "We already did. We already did." Preach, he said to his brothers. Preach and use words only when necessary. Use words only when necessary. One final thing about servant leadership that I wish to share tonight. Marami pa pong iba, kaya lang aabutin tayo ng magdamag kung lahat ay pag-uusapan natin. One final thing is that a servant leader knows the right time to vanish. A servant leader knows the right time to vanish. Si Jesus po, bilang pinuno ng mga alagad, alam niya yung tamang oras para lumisan. Last Sunday, we celebrated the solemnity of the Ascension. At anong nangyari? Si Jesus umakyat sa langit. Iniwan yung kanyang mga alagad. Pero mula sa langit, pinapatnubayan pa rin niya sila. Yung pinuno na naglilingkod, alam niyang hindi siya habang buhay na nandyan. A servant leader knows the right time to go.
And there is this spirituality, a whole spirituality of vanishing. Yung bang alam mo, ito na yung oras para ipasa ko na. Kasi sa lipunan, kahit sa simbahan, ang daming mga naglilingkod na mga pinuno, dalagat binata pa sila na yung nakaposisyon. May apo na sa tuhod, sila pa rin yung nakaposisyon. At sasabihin nila, hindi ko pwedeng ipasa to kasi ako lang ang makagagawa nito. Nung pong ako'y nagtatrabaho bilang sekretary ni Cardinal Tagle, sabi po niya sa akin minsan, Reggie, pakitawag nga si Father so-and-so, I set mo ng appointment sa akin, gusto ko siyang makausap. So I set an appointment with that priest, dumating yung pari sa araw ng appointment, at nag-usap sila ni Cardinal Tagle. Sabi ni Cardinal Tagle doon sa pari, Father, kamusta na? Kamusta na yung parish mo? Yung pari naman, kwento siya tungkol sa kanyang parokya. And then at a certain point, sabi ni Cardinal Tagle, Father, may sasabihin ako sa'yo. Ililipat sana kita ng parokya. Ililipat kita dito sa parokyang ito, at sana next month, nandyan ka na sa parish. Siyempre, nagulat yung pare. Sabi niya kay Cardinal Tagle, Your Eminence, bakit ako? Why me? Sabi ni Cardinal, because I want you to be there. I think you're the right person for that community. Sabi ng pare, Cardinal, baka naman may iba. Baka naman may mapili ka pang iba. Sila na lang muna, wag na muna ako. Kasi marami pa kaming programs dito sa aming parokya. Marami kaming activities na naka-line up this year. May construction pa kami. Nagfa-fundraising kami. So, marami akong maiiwan. Tsaka masaya ho kami bilang community. Paano na sila pag umalis ako? Sabi ni Cardinal Tagle sa kanya, Don't worry, Father. Mas mapapabuti sila kapag umalis ka na. Minsan akala natin, hindi sila makakatayo sa sarili nilang paa dahil kailangan nila ako. The need to be needed, kailangan ako. Kaya hindi maka-retire. Kaya hindi makabakasyon. Kaya hindi makapagpahinga, kailangan kasi ako. But no one is indispensable. Si Jesus nga, iniwan yung kanyang mga alagad, umakyat sa langit. Sino tayo para sabihin, hindi ako kailangang maalis dito? At nakakalungkot po dahil sa simbahan, may ganyang mentality. I am needed. Ako lang ang makakagawa nito. I cannot pass this to another person. Kaya hindi marunong mag-delegate. Ako lang. Hindi magpapa-eleksyon para ipasa yung responsibilidad. Ako lang. At kapag pinalitan ako, gulo yan. Minsan, mga naglilingkod sa simbahan, minsan sinasabi ko nga po, minsan, lektor, nagbabasa, lektor. Dahil may edad na, syempre lumalabo na yung mata, minsan hirap na hirap nang magbasa. Lahat na ng anggulo ng libro ginawa para lamang niya mabasa, ayaw pang mag-retire sa paglelektor. Pwedeng ibang ministry na kasi hindi na magampanan yung pagbabasa. O minsan may mga lay ministers of Holy Communion, nanginginig na. Pag nagsusubo, nanginginig na. Ayaw pang mag-retire. Kaya yung mga nangungumunyon, hirap na hirap din kung saan anong gagawin eh. Baka pwede ng ibang ministry na lang na magagampanan ng maayos. We must know how to vanish. And even as parents, in our families, may mga magulang na may apo na yung kanilang anak. Ayaw pang mag-vanish sa buhay ng kanilang mga anak. Naku, yung aking totoy, hindi ko mabibitawan yan. May apo na yung anak mo. Hindi naman sa papabayaan, hayaan mong tumayo sa sariling paa. Pero may mga anak din naman na ayaw naman bumitiw sa palda ng nanay.
Now, there's a time that we must know how to vanish. Yung mabuting leader, a servant leader, does not simply want things to be well during his term. He prepares for those who will come after him. He is concerned not just with continuity, but a more successful leadership after him. Yung bang namumuno ako ngayon, pero hinahanda ko rin yung pagpapasahan ko. At yung pagpapasahan ko, titiyakin ko na mas magiging maayos, mas magiging successful kaysa sa akin. Naku, napakahirap po niyan sa ating panahon. Kasi ang ginagawa ng maraming pinuno, ako yung pinuno, sisiguraduhin ko na mahihirapan sila pag nawala ako. Kaya yung pondo, uubusin ko. Magsimula kayo sa wala. Problema nyo yan. A servant leader knows the right time to vanish and knows the right way to vanish. While we do our best in our tasks and responsibilities, we must also prepare for those who will come after us. For after all, we will not be here forever. So, mahalagang elemento ng pagiging servant leader, alam mo, kung kailan pwede nang ipasa, pwede nang iba naman ang mamuno at maglingkod. Like the parable of Jesus, we can say, we are useless servants. We have only done what we are supposed to do. So ito lang po na apat na elemento. No? I think as a servant leader, I think this is the right time for me to vanish. No? Like what Jesus said in the gospel, as I have done, so you must do. As I have led by serving, so you must do. And let us serve by praying. Let us serve by listening. Let us serve by teaching. And let us serve by knowing the right time to vanish. In that way, we follow Jesus as our model of servant leadership. So maraming salamat po sa pakikinig. I will vanish.